Hindi pinayagan ng Diyos na makapasok sa arko ni Noah ang mga nilalang na ito, tulad ng mga isda at mga nilalang sa dagat. Sa Genesis Kabanata 6, versikulo 7, binanggit na nang ipahayag ng Diyos ang kanyang plano na wasakin ang mundo sa pamamagitan ng baha. Sinabi niya kay Noah na lilipulin niya ang tao, na kanyang nilikha mula sa ibabaw ng lupa, kasama ang mga hayop, mga gumagapang na bagay, at mga ibon sa langit, sapagkat pinagsisihan niya ang paglikha sa kanila. Kawili-wiling pansinin na ang mga isda at iba pang nilalang sa dagat ay hindi kasama sa planong ito ng paglipol. May ilang talata sa seksyon ng baha sa Genesis na maaaring makatulong upang linawin kung ang mga isda ay naapektuhan ng baha o hindi. Sa Genesis Kabanata 6, versikulo 17, binanggit na, "Narito ako'y magdadala ng isang baha ng tubig sa ibabaw ng lupa upang lipulin ang lahat ng laman na may hininga ng buhay sa ilalim ng langit. Lahat ng nasa lupa ay mamamatay, partikular na lahat ng nasa lupa. Malulunod sila ng tubig baha. Loohikal na hindi maaapektuhan ng karagdagang tubig ang mga nilalang sa tubig. Mahirap ding isipin na ang mga isda ay maaring ilarawan na may hininga, dahil ang mga hayop sa lupa at mga ibon ang pinili upang makasakay sa arko, ngunit ang mga isda at mga nilalang sa dagat ay hindi." Sa Genesis Kabanata 6, versikulo 11 hanggang 21, binanggit na, "Sa bawat buhay na bagay na nasa lupa, magdadala ka ng 2 sa bawat uri sa arko upang mapanatili silang buhay kasama mo. Sila'y magiging lalaki at babae, ng mga ibon at ng mga hayop ayon sa kanilang uri, ng bawat gumagapang na bagay sa lupa ayon sa kanilang uri. 2 sa bawat uri ang lalapit sa iyo upang panatilihing buhay sila. Magdala ka rin ng bawat uri ng pagkain na nakakain at mag-ipon at itago mo ito, at ito'y magiging pagkain para sa iyo at sa kanila." Tila ipinapakita nito na ang mga nilalang sa dagat ay hindi kailangang sumakay sa arko upang mabuhay. Sa Genesis Kabanata 7, versikulo 20 hanggang 23, binanggit ang mga hayop na namatay, ngunit hindi kasama ang buhay sa dagat. Sa katunayan, ang tubig ay tumaas ng 15 siko sa ibabaw ng pinakamataas na lupa at natakpan ang mga bundok. Lahat ng nilalang na gumagalaw sa lupa ay namatay. Mga ibon at mga hayop sa bukid, mga alagang hayop, mga mababangis na hayop, lahat ng gumagapang na bagay sa lupa, at lahat ng sangkatauhan. Lahat ng nasa tuyong lupa na may hininga at espiritu ng buhay ay namatay. Nilipol, pinawi at inalis ng Diyos ang bawat buhay na nilalang na nasa ibabaw ng lupa. Ang tao at mga hayop at mga gumagapang na bagay at mga ibon sa langit ay pinawi mula sa lupa. Tanging si Noah at ang mga kasama niya sa arko ang nanatiling buhay. Sa Genesis Kabanata 8, versikulo 1, binanggit na pagkatapos ng baha, naalala ng Diyos si Noah at ang lahat ng mababangis na hayop at mga hayop na kasama niya sa arko. Gayunpaman, hindi malinaw kung bakit hindi naalala ng Diyos ang mga isda at mga nilalang sa dagat. Ang mga nilalang na ito ay hindi nilipol tulad ng ibang mga hayop, kaya't hindi tiyak kung bakit hindi sila partikular na binanggit. Ang pananaw ng mga Hebreo sa pagkategorya ng buhay na hayop ay may kakaibang paraan. Ayon sa Genesis Kabanata 1 sa versikulo 21, ang ikalimang araw ng paglikha ay kasama ang paglikha ng mga isda at buhay sa dagat, pati na rin ang mga lumilipad na nilalang at mga ibon. Sinasabi, "Kaya't nilikha ng Diyos ang mga dakilang nilalang sa dagat at bawat buhay na nilalang na gumagalaw na siyang pinupuno ang tubig ayon sa kanilang mga uri, at bawat pakpak na ibon ayon sa kanyang uri, at nakita ng Diyos na ito ay mabuti." Sa kabilang banda, ang mga hayop sa lupa ay nilikha sa ika-6 na araw, gaya ng binanggit sa Genesis Kabanata 1, versikulo 24. Ayon sa mga talatang ito, hinati ng mga Hudyo ang buhay na hayop sa 3 kategorya: buhay sa dagat, lumilipad na mga hayop, at mga hayop sa lupa. Gayunpaman, tanging ang mga lumilipad at mga hayop sa lupa ang isinakay sa arko, sapagkat ang mga isda at iba pang uri ng buhay sa dagat
ay hindi nanganganib sa ilalim ng tubig. Pangalawa, patungkol sa karamihan ng mga maruruming hayop, nagdala si Noah ng 2 sa kanila. 2 sa bawat uri ng hayop ang isinakay sa arko, hindi ba? Sa totoo lang, hindi eksakto. Sinabi ng Biblia sa Genesis Kabanata 7, versikulo 2-3, na sa bawat malinis na hayop, magdala ka ng 7 pares, ang lalaki at ang kanyang babae, at sa mga hayop na hindi malinis, 2, ang lalaki at ang kanyang babae. Gayon din sa mga ibon sa langit, 7 pares, ang lalaki at ang babae, upang mapanatili ang kanilang lahi sa ibabaw ng lupa. Ayon sa Genesis Kabanata 6, versikulo 11, inutusan si Noah na magdala ng mas maraming malilinis na hayop kaysa sa maruruming hayop sa arko. Gayunpaman, may kalabuan sa pariralang Hebreo na isinalin bilang 7 pares, na literal na nangangahulugang 7. Hindi malinaw kung nagdala si Noah ng 7 espesimen ng bawat malinis na uri, 3 pares at 1 dagdag o 7 pares. Gayunpaman, tanging ang malilinis na hayop ang pumasok ng magkapares. Sa Levitico Kabanata 11, ginawa ang isang pagkakaiba sa pagitan ng malinis at maruming mga hayop, ngunit ang batas na ito ay ibinigay pagkatapos ng panahon ni Noah. Sa kabila nito, alam natin na alam ni Noah kung alin sa mga hayop ang malinis at marumi. Sa Henesis Kabanata 4, versikulo 4, binanggit na ang mga sakripisyo ay ginawa sa Diyos bago ibinigay ang batas ni Moises. Ipinapahiwatig nito na ipinahayag ng Diyos sa tao kung alin sa mga hayop ang angkop para sa sakripisyo at kalaunan para sa pagkain. Gayunpaman, hindi tayo sinabihan kung paano eksaktong nalaman ni Noah ang pagkakaiba. Ang Levitico Kabanata 11 ay tinukoy kung alin sa mga hayop ang malinis at marumi. Narito ang ilang mga halimbawa. Ang malilinis na hayop ay yaong may biyak na kuko at ngumunguya ng kud, tulad ng mga tupa, kambing, usa at baka. Ang malinis na pagkaing dagat ay dapat may kaliskis at palikpik tulad ng cod, grouper at sunfish. Ang ilang mga ibon tulad ng mga kalapati, manok at pato ay itinuturing din na malinis. Kapansin-pansin, ang ilang mga insekto tulad ng balang at tipaklong ay itinuturing ding malinis. Ang mga maruming hayop ay kinabibilangan ng mga hayop sa lupa na alinman ay hindi ngumunguya ng kud o walang biyak na kuko tulad ng mga baboy, aso, pusa, kabayo, asno at daga. Ang pagkaing dagat na walang palikpik o kaliskis tulad ng mga molusko, lobsters, talaba, at ito ay itinuturing ding marumi. Ang ilang mga ibon tulad ng mga kuwago, lawin at buwitre ay itinuturing na marumi, pati na rin ang iba pang mga nilalang tulad ng mga reptilya at amphibian. Ang bagong tipan ay nagtuturo na hindi na tayo hinuhusgahan batay sa mga pagkaing kinakain natin ayon sa Kolosas Kabanata 2, versikulo 16. Gayunpaman, napansin ng mga nutrisyonista na ang pagkakategorya ng malinis at maruming pagkain sa lumang tipan ay nagbibigay ng praktikal na gabay para sa isang malusog na dieta noong panahon bago ang mga modernong pamamaraan ng kaligtasan sa pagkain. Ang pagkain lamang ng mga malinis na hayop ay makakatulong sa mga tao na maiwasan ang maraming problema sa kalusugan. Ang pagkakaiba ng Diyos sa pagitan ng malinis at maruming mga hayop ay hindi lamang tungkol sa dieta, kundi upang ipaalala rin sa Israel ang kanilang hiwalay na estado upang sumamba sa iisang tunay na Diyos. Sa aklat ng Genesis Kabanata 7, ang pagtukoy sa malinis na mga hayop ay mauunawaan ng orihinal na mga tagapakinig bilang mga hayop na itinakda ng Diyos bilang angkop para sa pagkonsumo at sakripisyo. Magkakaroon ng kahulugan na magdala si Noah ng mas maraming malinis na hayop kaysa sa maruming hayop sa arko, sapagkat hindi lamang ito para sa pangangalaga, kundi pati na rin para sa hinaharap na paggamit. Pagkatapos ng baha, gumawa ng sakripisyo si Noah gaya ng binanggit sa Genesis Kabanata 8, versikulo 20. Dahil nagdala siya ng 7 o 7 pares ng bawat malinis na hayop sa arko, marami pa ring natitirang hayop upang muling paramihin ang lupa pagkatapos ng sakripisyo. Inutusan si Noah
na magdala ng 7 pares ng malinis na mga hayop, kung saan ang isang pares ay kumakatawan sa isang lalaki at isang babae. Bukod pa rito, gumawa ang Diyos ng isang himala sa pamamagitan ng pagpapakilos ng mga hayop na maayos na magtipon at pumasok sa arko ng magkapares, gaya ng sinabi sa bersikulo 9. Ang mga Nephilim ang tunay na kwento ng mga Nephilim. Ang kasulatan ay nagpapahiwatig na ang isang bahagi ng mga nahulog na anghel ni Satanas ay nabigong panatilihin ang kanilang tamang lugar sa pamamagitan ng pagmamaterialisa at pakikipag-ugnayan sa mga tao sa paraang hindi kailanman itinakda para sa mga anghel na gawin. Ang pakikipag-ugnayan na ito ay inilalarawan sa Genesis Kabanata 6, bersikulo 1 hanggang 4. Sinasabi na nang magsimulang dumami ang mga tao sa ibabaw ng lupa at ang mga anak na babae ay ipinanganak sa kanila, nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng tao at kumuha sila ng mga asawa para sa kanilang sarili mula sa lahat ng kanilang pinili. At sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi makikipagpunyagi sa tao magpakailanman sapagkat siya rin ay laman. Gayunpaman, ang kanyang mga araw ay magiging 120 taon. Mayroon ngang mga higante sa lupa sa mga araw na iyon, at gayon din pagkatapos ng ang mga anak ng Diyos ay pumasok sa mga anak na babae ng tao, at sila'y nagsilang ng mga anak sa kanila. Sila ang mga makapangyarihang tao noong unang panahon, mga taong bantog. Sa unang tingin, walang mga palatandaan ng pakikialam ng mga anghel o demonyo. Gayunpaman, ang isang talata sa Job ay nagbibigay ng higit pang pananaw sa kapangyarihan ng Diyos na naglalarawan ng kanyang kontrol sa paglikha. Nasaan ka nang ilagay ko ang pundasyon ng lupa? Ipahayag mo kung mayroon kang kaalaman. Sino ang nagtakda ng mga sukat nito kung alam mo? O sino ang nagunat ng pising pangsukat doon? Sa ano nakatindig ang mga pundasyon nito? O sino ang naglagay ng batong panulok nito nang ang mga bituing pang-umaga ay nag-awitan ng sama-sama at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay sumigaw sa tuwa? Job 38, bersikulo 4 hanggang 7. Ang mga bituing pang-umaga ay madalas na binibigyang kahulugan bilang mga anghel. Alam na itinayo ng Diyos ang lupa bago nilikha ang sangkatauhan. Sa makatuwid, ang pagbanggit sa mga anak ng Diyos sa Genesis 6 ay pinaniniwala ang tumutukoy rin sa mga anghel. Ipinapahiwatig nito na ang mga anak ng Diyos sa Genesis 6 ay mga anghel din. Ang mga Nephilim, na kilala rin bilang mga nahulog, ay mga misteryosong figura na binanggit sa Genesis 6, bersikulo 4 bilang mga makapangyarihang tao noong unang panahon, mga taong bantog. Gayunpaman, ang teksto ay hindi nagbibigay ng anumang paliwanag kung paano nabuo ang mga Nephilim. Simpleng sinasabi nito na ang mga Nephilim ay nasa lupa noong mga araw na iyon. At gayon din pagkatapos, nang ang mga anak ng Diyos ay pumasok sa mga anak na babae ng tao, at sila'y nagsilang ng mga anak sa kanila. Bakit binanggit ang mga Nephilim sa Genesis 6 kasama ang pakikipag-isang dibdib ng mga anak ng Diyos at mga anak na babae ng tao? Hindi malinaw kung paano sumibol ang mga bantog na tao na ito kung hindi bilang resulta ng pakikipag-isang dibdib sa pagitan ng mga espiritual na nilalang at mga tao. Malamang na nauunawaan ni Jude ang Genesis 6 bersikulo 1 hanggang 4 bilang pagtukoy sa pakikipag-isang dibdib sa pagitan ng mga espiritual na nilalang at mga tao. Sinasabi ni Jude 6 ang tungkol sa mga anghel na sumuway at iniwan ang kanilang itinakdang posisyon ng autoridad. Ayon sa Biblia, naganap ang kaganapang ito ng iniwan ng mga anghel ang langit upang manirahan sa lupa tulad ng inilalarawan sa Genesis 6, bersikulo 1 hanggang 4. Ang mga argumentong ito ay sumusuporta sa tradisyonal na pananaw na ang mga anak ng Diyos ay nakipag-isa sa mga babaeng tao at nagbigay buhay sa mga Nephilim. Bagaman, maaring kakaiba ito sa modernong pagdinig, ganoon din ang masasabi sa buong Biblia. Ang katotohanan ay mas kakaiba kaysa sa katang-isip at ang mundong nilikha ng Diyos ay malayo sa karaniwang paniniwala natin. Sinasabi na ang ilang mga nilalang ay napuspos ng pagnanasa
nang makita nila ang mga anak na babae ng tao. Ang mga nilalang na ito, na kilala bilang mga anak ng Diyos o mga anghel, ay nakipag-isa sa mga babaeng ito na nagresulta sa mga supling na kalahating anghel at kalahating tao. Ang mga supling na ito ay tinawag na Nephilim. Ang Biblia ay hindi nagbibigay ng malinaw na dahilan kung bakit ang mga anghel ay gumawa ng ganitong kilos. Ngunit maaring ipalagay na ang mga anak ng Diyos ay masasama at baluktot na mga nilalang, kaya't ang kanilang mga kilos ay hindi na dapat ikagulat. Sa usapin ng tiyak na motibasyon, isang teorya ang nagsasabing sinusubukan ng mga nilalang na ito na sirain ang lahi ng tao upang pigilan ang pagdating ng Mesyas. Ipinangako ng Diyos na ang Mesiyas ay dudurugin ng ulo ng ahas, si Satanas, balang araw. At narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na naglalakad sa halamanan sa kalamigan ng araw. At ang tao at ang kanyang asawa ay nagtago mula sa presensya ng Panginoong Diyos sa gitna ng mga puno ng halamanan. Ngunit tinawag ng Panginoong Diyos si Adan at sinabi sa kanya, "Nasaan ka?" Sinabi niya, "Narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad, kaya't nagtago ako." Sinabi ng Diyos, "Sino ang nagsabi sa iyo na ikaw ay hubad? Nakakain ka ba ng bunga ng punong kahoy na iniutos ko sa iyo na huwag mong kainin?" At sinabi ng tao, "Ang babae na ibinigay mo na maging kasama ko, siya ang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at ako'y kumain." Pagkatapos sinabi ng Panginoong Diyos sa babae, "Ano itong iyong ginawa?" At sinabi ng babae, "Dinaya ako ng ahas, kaya't kumain ako." At sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, "Sapagkat ginawa mo ito, ikaw ay sinumpa ng higit sa lahat ng hayop, at higit sa lahat ng mabangis na hayop. Sa iyong tiyan ikaw ay gagapang, at alabok ang iyong kakainin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay, at maglalagay ako ng alitan sa pagitan mo at ng babae, at sa pagitan ng iyong binhi at ng kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong." Maaari nating maunawaan kung bakit nagpadala si Satanas ng kanyang anghel upang makihalubilo sa mga kababaihang tao. Direktang o hindi direktang, sinubukan ni Satanas na sirain ang lahi ng tao sa pamamagitan ng satanikong katiwalian, nagtatanim ng isang bagay na parang genetic pathogen upang gawing hindi angkop ang mga tao na magdala ng binhi ng babae. Ang ipinangakong Mesiyas sa Genesis 3:15. Ang tagapagligtas ay hindi maaaring ipanganak mula sa isang inang sinapian ng demonyo, kaya kung matagumpay na mahawahan ni Satanas ang buong lahi, hindi maaring dumating ang tagapagligtas. At halos nagtagumpay si Satanas. Ang sangkatauhan ay naging napakasama na napagpasyahan ng Diyos na magsimulang muli kasama si Noah at ang kanyang mga anak at ikulong ang mga demonyong nagdulot ng katiwalian upang hindi na nila ito magawa muli. Ang tugon ng Diyos sa ganitong matinding kasamaan ay, "Ang aking espiritu ay hindi makikipagpunyagi sa tao magpakailanman," na nangangahulugang hindi intensyon ng Diyos na manatili ang lahi ng tao sa ganitong mapanghimagsik na kalagayan magpakailanman. Ipinapahiwatig nito na ang ating pagtanggi sa Diyos ay umabot sa isang puntong hindi na mababawi. Hindi tayo hahabulin ng Diyos ng walang katapusan. Darating ang panahon na sasabihin niya, "Sapat na." Kaya't lalong mahalaga na ipahayag natin na ngayon, sa halip na bukas, ang araw na tayo ay tutugon sa kanyang kalooban. Kay Jesus, wala tayong pangako na hihilahin tayo ng Diyos sa anumang iba pang paraan, ngunit ang kanyang mga araw ay magiging 120 taon ay kawili-wili, sapagkat ang baha ay naganap din 100 at 20 taon pagkatapos ng deklarasyong ito na nagmamarka ng agarang tugon ng Diyos sa isang baha upang wasakin ang buong lupa at lahat ng bakas ng mga hindi banal na unyon na ito. Pinaniniwalaan na ang mga Nephilim ay isa sa mga pangunahing dahilan para sa malaking baha na naganap noong panahon ni Noah. Pagkatapos ng pagpapakilala ng mga Nephilim, nakita ng Panginoon kung gaano kalaki ang kasamaan ng tao sa lupa. Bawat pag-iisip at hilig ng kanyang puso ay palaging masama. Pinagsisihan ng Panginoon ang paglikha ng tao sa lupa
at ito'y nagdulot ng labis na kalungkutan sa kanyang puso. Sa Genesis 6 versikulo 4 hanggang 8, sinasabi na may mga Nephilim, mga lalaking may tangkad, kilalang tao sa lupa noong mga araw na iyon, at gayon din pagkatapos, nang ang mga anak ng Diyos ay nakipamuhay sa mga anak na babae ng tao at nagkaroon ng mga anak sa kanila. Sila ang mga makapangyarihang tao noong unang panahon, mga taong may dakilang reputasyon at kasikatan. Nakita ng Panginoon na ang kasamaan at kasamaan ng tao ay laganap sa lupa at ang bawat imahinasyon o layunin ng mga iniisip ng kanyang puso ay palaging masama. Pinagsisihan ng Panginoon na nilikha niya ang sangkatauhan sa lupa at siya ay labis na nalungkot sa kanyang puso. Kaya't sinabi ng Panginoon, lilipulin ang sangkatauhan na aking nilikha mula sa ibabaw ng lupa, hindi lamang ang tao, kundi pati na rin ang mga hayop, ang mga gumagapang na bagay, at ang mga ibon sa langit, sapagkat labis na ikinalulungkot ko na makita ang sangkatauhan na nagkakasala at pinagsisisihan kong nilikha ko sila. Ngunit nakasumpong ng biyaya at kagandahang loob si Noah sa mata ng Panginoon. Sa kwento ng arko ni Noah, ang Diyos ay hindi nasiyahan sa kalagayan ng mundo at nagpasya na bahain ang buong lupa na nagresulta sa pagkawasak ng halos lahat maliban kay Noah, ang kanyang pamilya at ang mga hayop sa arko. Kahit ang mga Nephilim ay hindi nakaligtas. Ayon sa Genesis 6 versikulo 6, ang Panginoon ay nagsisi. Ang ilang mga salin ay gumagamit ng salitang nalungkot sa halip na nagsisi. Sa Hebreo, ang salita para sa pagdama ng kalungkutan o pagsisisi ay nakum, na nangangahulugang malalim na maghinagpis o mabigat na huminga. Ang pagsasabing nagsisi ang Panginoon ay isang paraan ng paggamit ng wika ng tao upang matulungan tayong maunawaan ang kanyang puso. Ang talata ay nagpapahiwatig na ang kasalanan ng tao ay hindi pagsisisi. Pinighati ang puso ng Diyos. Ang Diyos ay ganap na pag-ibig, mahal niya tayo at ayaw niyang magkamali tayo. Nasasaktan ang kanyang puso kapag tayo ay nagkakasala at siya ay nababagabag sa ating mga kasalanan. Ngunit bakit biglang naging napakamarahas ng mga tao? Ito ba'y dahil ang lahi ng banal ay nahalo sa masamang lahi? O ito ba'y bahagyang dahil ang sangkatauhan ay nakihalubilo sa mga espiritual na nilalang? Ang pag-uusap na ang mga Nephilim ay naroon pa rin pagkatapos ng baha. Tila ang mga nahulog na anghel ay muling nagkasala pagkatapos ng baha, bagaman marahil sa mas maliit na saklaw kaysa bago ang baha. Bumalik ang mga Israelita kay Moises, dala ang mga sumusunod na impormasyon matapos nilang galugarin ang lupain ng Canaan. Sabi sa mga Bilang Kabanata 13, versikulo 33, at doon nakita namin ang mga higante, ang mga anak ni Anaak na nagmula sa mga higante, at kami ay naging parang mga balang sa aming sariling paningin, at gayon din kami sa kanilang paningin. Posible rin na pagkatapos ng baha, ang mga demonyo ay muling nakipaghalo sa mga babaeng tao na nagresulta sa mas maraming Nephilim. Posible rin na ang ilang mga katangian ng mga Nephilim ay naipasa sa lahi ng isa sa mga manugang ni Noah. Sa anumang paraan, nilipol ng mga Israelita ang mga higanting ito sa kanilang pagsalakay sa Canaan sa Lumang Tipan. Ang salitang higante ay kadalasang tinutukoy ng salitang Rephaim sa buong kwento ng Lumang Tipan. Ang mga Rephaim ay nagsisilbing isang kahanga-hanga at mahalagang paulit-ulit na motibo. Sa mga araw ni Lot, inihahambing ni Jesus ang mga huling araw sa mga araw ni Noah sa Lukas Kabanata 17, versikulo 26 hanggang 30. Gaya ng nangyari sa mga araw ni Noe, gayon din ang mangyayari sa mga araw ng anak ng tao. Ang mga tao ay kumakain, umiinom, nag-aasawa, at ipinagkakasal hanggang sa araw na pumasok si Noe sa arko. Dumating ang baha at nilipol silang lahat. Ganoon din ang nangyari sa mga araw ni Lot. Ang mga tao ay kumakain at umiinom, bumibili at nagbebenta, nagtatanim at nagtatayo. Ngunit sa araw na umalis si Lot sa Sodom, umulan ng apoy at asupre mula sa langit at nilipol silang lahat. Ganoon din ang mangyayari sa araw na mahahayag ang anak ng tao.
May isang huling aspeto ng mga huling araw na binanggit ni Jesus na naroroon sa mga lipunan ni Noe at Lot. Binabanggit ni Jesus ang mga aktibidad na ito. Binanggit ni Jesus ang 8 tiyak na aktibidad: kumakain, umiinom, nag-aasawa, ipinagkakasal, bumibili, nagbebenta, nagtatayo, at nagtatanim. Walang likas na makasalanan sa mga aktibidad na ito. Kaya, ano ang problema? Ang problema ay sila ay labis na abala sa mga aktibidad na ito na hindi nila nakikilala ang mga araw na kanilang kinalalagyan. Mailalarawan ko ang problemang ito sa isang salita: materialismo. Sila ay labis na nakalubog sa material na walang pag-unawa o pagka-alerto sa espiritual at walang hanggan. Ang huling katangian ng mga araw ni Noe at Lot, kung gayon, ay materialismo. Gaano karami ang materialismo sa mundo ngayon? Sasabihin ko na ang kanlurang sibilisasyon ay halos nalulunod na dito at hindi ito kinakailangang ibinubukod ang mga Kristiyano. Maraming nagpapakilalang Kristiyano na materialistiko ang puso tulad ng mga hindi mananampalataya. Marahil ay mas kaunti lang silang nagpapakita nito. Marahil ay hindi ito gaanong halata sa kanilang mga estilo ng pamumuhay. Ngunit sila ay abala sa materialismo. Binalaan tayo ni Jesus na kung mahuhulog tayo sa hukay ng materialismo, hindi tayo magiging handa pagdating niya. Makakasama tayo sa parehong kategorya ng mga tao sa mga araw ni Noah at Lot. Ang paralel na kwento sa Lucas Kabanata 17, versikulo 26 ay nagbibigay ng ganitong mga salita: gaya ng nangyari sa mga araw ni Noe, gayon din ang mangyayari sa mga araw ng Anak ng Tao. Upang maunawaan ang mga araw bago ang pagbabalik ni Jesus sa makatuwid, kailangan nating alamin kung ano ang mga araw ni Noah. Para sa isang salaysay ng mga araw na iyon, susuriin natin ang aklat ng Genesis para sa mahahalagang elemento. Sa positibong bahagi, alerto sa kaligtasan, napag-usapan natin ang mga masasamang elemento na laganap noong mga panahon ni Noah at Lot. Tulad ng nakita natin, iba't ibang anyo ng kasamaan ang laganap. Gayunpaman, magiging hindi patas na ipinta ang buong larawan ng mga panahong ito nang hindi rin binibigyang diin ang positibong bahagi. Sapagkat may positibong bahagi sa mga panahong ito sa 2 pangunahing aspeto. May mabuting balita tungkol sa mga araw ni Noah ayon sa Genesis Kabanata 6, versikulo 9. Ito ang kasaysayan ni Noah. Si Noah ay matuwid, isang ganap na tao sa kanyang salinlahi, at si Noah ay lumakad na kasama ng Diyos. Sa lahat ng mga taong ito, may isang tao na may malapit at personal na relasyon sa Diyos. Maaaring makipag-usap ang Diyos sa kanya at sabihin kung paano niya nakikita ang sitwasyon at ang paghatol na balak niyang gawin para sa atin. Bilang mga mananampalataya, si Noah ay nagtatakda ng pamantayan na dapat nating sundan. Si Noah at ang kanyang pamilya ang tanging nakaligtas sa trahedyang iyon. Tila malinaw sa akin na tanging ang mga nabubuhay tulad ni Noah at ang kanyang pamilya ang makakaligtas ngayon. Ang Hebreo Kabanata 11 ay may isang talata lamang tungkol kay Noah. Sa pananampalataya si Noah, nang siya'y binigyan ng babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, na may takot, ay naghanda ng isang arko para sa kaligtasan ng kanyang sambahayan na sa pamamagitan nito ay nahatulan niya ang mundo at naging tagapagmana ng katuwiran na ayon sa pananampalataya. Pang-apat, ang masamang salinlahi. Nakaharap ni Jesus ang mga nakakulong na kaluluwa ng baha. Ito ang nangyari sa espiritual na kaharian nang mamatay si Jesus. Hinarap ni Jesus ang malaking hamon ng pagsasakripisyo ng kanyang buhay para sa kabutihan ng buong mundo. Sa kabila ng napakalaki at kakilakilabot na kalikasan ng misyon na ito, tinanggap niya ito pagkatapos mabitin sa krus ng 3 oras. Ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay, gayunpaman. Hindi siya walang magawa sapagkat siya lamang ang may awtoridad na wakasan ang kanyang sariling buhay. Ano ang nangyari sa espiritual na kaharian pagkatapos ng pangyayaring ito? Ibinigay ni Pedro ang sagot sa tanong na ito. Si Pedro ay isa sa mga unang 2 tao na tinawag ni Jesus upang sumunod sa kanya. Sa simula, siya ay madaling maimpluwensyahan tulad ng isang tambo na hinihipan ng hangin.
Gayunpaman, pagkatapos niyang iniwan ni Jesus, siya ay naging matatag tulad ng isang bato. Si Pedro ay una sa bawat listahan ng 12 at siya ang hindi opisyal na tagapagsalita ng grupo. Alam mo ba kung saan napunta ang kanyang espiritu? Ano ang nangyari sa kanya? Siya ba ay napunta sa langit o impyerno? May ilang pagtatalo tungkol sa kinaroroonan ni Jesus o mas tiyak ang lokasyon ng kanyang espiritu sa 3 araw sa pagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Nasaan si Jesus? Isa pang talata na madalas banggitin sa talakayan tungkol sa kung nasaan si Jesus sa 3 araw sa pagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ay ang 1 Pedro Kabanata 3, bersikulo 18 hanggang 21. Ang mga talatang ito ay itinuturing na isa sa mga pinakamisteryoso at kapanapanabik na mga teksto ng Bagong Tipan. Si Jesus ang epitome ng kung ano ang ibig sabihin ng magdusa para sa paggawa ng mabuti, upang dalhin tayo sa Diyos at ibalik ang ating nasirang at patay na relasyon sa Kanya. Siya na nagtiis ng pagdurusa para sa ating lahat ng mga di makatarungan. Ang layunin ng lahat ng ito ay upang dalhin tayo sa Diyos. Sinasabi ng 1 Pedro talata 3, bersikulo 18 hanggang 21 na si Kristo ay nagdusa rin para sa mga kasalanan, minsan para sa lahat, ang matuwid para sa mga di matuwid, upang dalhin tayo sa Diyos na pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu, na sa Espiritu rin ay pumunta siya at nangaral sa mga Espiritu sa bilangguan na dati masuwayin noong ang pagtitiyaga ng Diyos ay naghihintay sa mga araw ni Noe. Habang ginagawa ang arko, kung saan ilang tao na 8 ay dinalang ligtas sa pamamagitan ng tubig. Kaugnay nito, ang bautismo ngayon ay nagliligtas sa inyo, hindi ang pag-aalis ng dumi mula sa laman, kundi isang apela sa Diyos para sa isang mabuting budhi sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Binasa natin na siya ay pumunta at nangaral sa mga espiritu sa bilangguan na dati masuwayin. Si Jesus ay nangaral sa mga espiritu sa bilangguan sa tulong ng banal na espiritu. Tila ginawa ito pagkatapos mamatay si Jesus, ngunit bago siya muling nabuhay. Nangaral ba talaga si Jesus sa mga espiritu sa Hades? Oo, tama. Ang Hades ay itinuturing na kaharian ng mga patay at sinasabing pumunta doon si Jesus upang maghatid ng kanyang mensahe. Ito ay napakakapana-panabik na isipin. Nangaral si Jesus sa mga espiritu sa bilangguan. Naisip mo na ba kung sino ang may pinakamataas na antas ng autoridad at kapangyarihan sa mundong ito? Ang Biblia ay nagbibigay ng malinaw na sagot sa tanong na ito, anuman ang iyong personal na paniniwala na nagsasaad na kahit ang mga inilibing sa ilalim ng lupa ay dapat kilalanin si Jesus bilang kanilang pinakamataas na Panginoon. Ang pahayag na ito ay nagpapaalala sa atin ng pambihirang kapangyarihan at autoridad na hawak ni Jesus sa lahat ng bagay sa sansinukob. Habang ang konseptong ito ay maaring magpakumbaba, nagbibigay din ito sa atin ng pag-asa at aliw na nalalaman na mayroon tayong mabait at makapangyarihang Panginoon na may kontrol sa lahat ng bagay. Sinasabi sa Filipos talata 2, bersikulo 10 na, sa pangalan ni Jesus, ang bawat tuhod ay luluhod ng mga nasa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa. Binabasa natin ang tungkol sa mga nasa ilalim ng lupa at ang teksto na ito ay ginagawang napakalinaw na si Jesus ay kasangkot sa mga pag-uusap sa iba at na siya ay nanatili sa kanyang kamalayan sa panahon ng oras na ginugol niya sa pagitan ng kanyang kamatayan at kanyang muling pagkabuhay. Ang mga iba na kanyang kinomunikasyon ay pantay na ganap na may kamalayan at aktibong kasangkot sa mga pag-uusap sa kanya kaagad pagkatapos ng kanyang kamatayan. Naglakbay siya sa kaharian ng mga patay at nangaral doon sa unang linggo ng pagkabuhay. Maiisip ko si Pedro na nakaharap kay Jesus at tinatanong siya, "Nasaan ka sa mundo?" Maiisip ko itong nangyayari kung saan siya sumagot na hindi siya talagang nasa mundo, kundi nasa Hades, na siyang kaharian ng mga patay. Ano ang ginagawa mo doon sa Hades at bakit ka naroon? Sinabi ni Jesus kay Pedro na nangaral siya sa mga nalunod sa baha ni Noah. Ang espiritu at katawan ay pinaghiwalay ng kamatayan. Si Jesus ay dumaan sa lahat ng 3 yugto sa isang panahon
na mas mababa sa isang linggo. Naging isang nagkatawang espiritu siya, namatay sa krus, at iniwan ang kanyang espiritu sa Diyos, at sa wakas, ang kanyang katawan ay inilagay sa libingan. Nagpatuloy siyang mabuhay sa kanyang espiritual na anyo, at ipinagpatuloy ang kanyang misyon ng pangangaral sa umaga ng linggo ng pagkabuhay. Ang kanyang katawan at espiritu ay muling pinagsama at nanatili siyang ganap na may kamalayan at may kakayahang makipagkomunikasyon sa lahat ng yugtong ito. Ang pagkakakilanlan ng mga espiritong ito, ang mga espiritu sa bilangguan ay malinaw na tinukoy. Sino sila? Sila ay ang mga masuwayin. Kailan sila naging masuwayin? Ang mga espiritong ito mula sa masamang salinlahi sa mga unang kabanata ng Genesis, partikular sa kabanata 6, bersikulo 1 hanggang 5 ng Biblia, ay naglalarawan ng mundo bago ang baha. Ang mundo noon ay hindi isang lugar ng kapayapaan o kabutihan, kundi puno ng kasalanan, karahasan at moral na katiwalian. Isipin ang isang mundo kung saan ang mga tao ay nalululong sa kanilang mga pagnanasa, palaging hinahangad na gawin ang gusto nila, anuman ang magiging epekto nito sa iba. Ang katapatan, integridad at kabutihan ay hindi ipinagdiriwang o kahit na naiintindihan bilang mga birtud. Sa halip, ang panlilinlang at manipulasyon ay naging karaniwan. Pangingibabaw ang araw. Ang bawat isa ay nag-aalala lamang para sa kanilang sarili, at ang mismong tela ng lipunan ay punit-punit ng pagkamakasarili at kasamaan. Sa ganitong kapaligiran, ang mga pamilya ay hindi mga santuwaryo ng pag-ibig at suporta, kundi mga larangan ng digmaan ng pandaraya at pagtataksil. Ang mga kapitbahay ay hindi nagmamalasakit sa isa't isa. Sila ay naghahangad na pagsamantalahan ng isa't isa. Ang mga pamahalaan ay hindi mga institusyon ng hustisya, kundi mga sistema ng pang-aapi. Pinananatili ang pamumuno ng malalakas sa mahihina. Mula sa simula, nakikita natin na si Noah ay magiging espesyal sapagkat siya lamang ang miyembro ng genealohiyang ito na ang pangalan ay ipinaliwanag. Sinabi ng kanyang ama, si Lamech, na ang kanyang anak na si Noah ay magdadala ng ginhawa. Ang Noah ay katunog ng salitang Hebreo para sa pahinga o ginhawa. Mabilis nating natutunan kung ano ang dapat na magdala ng ginhawa ni Noah sa Genesis 6, bersikulo 1 hanggang 8, kung saan nakikita natin ang laganap na resulta ng pagbagsak habang tumataas ang kawalan ng katarungan sa buong mundo. Sinasabi sa Genesis kabanata 6, bersikulo 22 na ginawa ni Noah ang mga bagay na ito ayon sa lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos, kaya't ginawa niya ang mga ito. Hindi alam kung gaano karaming tao ang nasa mundo noong panahon ng baha ayon sa Biblia. Kaya't maaari lamang tayong gumawa ng mga edukadong hula tungkol sa populasyon bago ang baha. Ayon sa ilang individual, ang populasyon ng tao noon ay hindi gaanong mataas. Ipinapahiwatig ng Biblia na bago ang baha, ang mga tao ay labis na imoral at agresibo. Posible ring isaalang-alang na maraming digmaan, sakit, at iba pang mga kalagayan na maaaring naglimitahan sa paglago ng populasyon. Banal na Panginoon, sa sandaling ito ng katahimikan, lumalapit kami sa iyo na may bukas na mga puso at masigasig na mga isipan upang tanggapin ang iyong karunungan. Nagtipon kami bilang mga naghahanap na nagnanais na maunawaan ang iyong salita, ang banal na teksto na nagbibigay liwanag sa aming mga landas at nagpapakain sa aming mga kaluluwa. Ipagkaloob mo sa amin ang biyaya na lapitan ng Biblia ng may pagpapakumbaba, na kinikilala na ang kalaliman nito ay malawak at ang mga turo nito ay malalim. Tulungan mo kaming isantabi ang aming mga preconceptions at prejudices upang matanggap namin ang iyong mensahe ng malinaw at may bukas na kaisipan. Habang sumisid kami sa mga pahina ng mga kasulatan, gabayan mo kami, Panginoon, sa aming paghahanap para sa pag-unawa. Ipagliwanag mo ang mga salita sa pahina na nagbibigay buhay sa mga sinaunang kwento at walang hanggang mga katotohanan. Nawa ang iyong banal na espiritu ay maging aming palaging kasama, na naghahayag ng mas malalim na mga kahulugan na nakatago sa teksto. Sa pangalan ni Jesus, kami nananalangin. Amen.
Kung nahanap mo ang nilalamang ito na mahalaga, hinihiling ko ang iyong suporta sa pamamagitan ng iyong subscription upang hindi mo makaligtaan ang alinman sa aming mga paparating na video. Sama-sama, maaari nating palawakin ang higit pang mga isipan at palawakin ang ating pag-unawa. Salamat sa iyong presensya at naway pagpalain ka ng Diyos.